mensahe at patuloy na kapahayagan sa ating buhay sa panahon na ito. So, sa biyaya po ng Panginoon, ay patuloy nating makita na sabi nga kung paano kung last week ay nakita natin na whatever has you afraid, intimidated, or frustrated, take it to our all-powerful, all-capable God. He has the answer. At kung paano yung pong dopamine addiction. Yung dopamine po ay isang part ng ating brain na nagpo-produce po ng pinakailangan natin para maayos po yung ating nerve. At makita po natin na yung 75% na perfectionist, may dreamer, 33%, may avoider, 82%, may rebel, 22%, overwhelmed, 94%, crisis maker, 68%, at kung nagde-delegate ay 52%. So makita po natin na one time in our life, nararanasan po natin yan. Naging rebelde ba kayo? Pero hindi na natili. Yun yung maganda, hindi na nanatili at kayang-kayang baguhin ng Panginoon. So, last week po ay tinalakay natin at sabi nga yung unang prinsipyo na to equip us to prevail in prayer, yun po we need to know what is legitimately ours. So, alam niyo po ba kung ano po yung dapat ay sa inyo na makita natin na dapat ay nakakamtan natin. Yung legitimate hindi illegitimate. At mahirap po kasi pag illegitimate. So, dapat alam po natin ano talaga yung para sa atin. Then, yun pong wag po tayong mamuhay sa ignorante tayo na hindi natin alam. Paano natin magagawa yun? Kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at inaalam natin ano yung para sa atin. Hindi lahat ng pangako ng Diyos, ilang libo mayroong pangako ang Panginoon sa Bible? Ha? Ayan. Basta 1,000 yun. Pero ilan yung atin doon na ipinangako ng Diyos para sa atin. At yun ay personal, tinanggap natin na talagang, Lord, ito yung pangako mo sa akin. Yes, household salvation, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako. Pero ilan yung tatanggap doon? Tayong naririto, tumanggap na. Pero nanatili ka ba? Nananatili ka ba? At nagpapatuloy ka ba? Yun ang tanong. Na abutin kung ano yung pinapaabot sa iyo ng Panginoon. So, nag-provide na po ng Panginoon through sa sacrifice ng Panginoong Jesus at yun pong gawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi ko nga, iisa yung Holy Spirit na gumagawa sa bawat isa sa atin. Kung gaano lang kalaki o kaliit yung kanyang magagawa sa atin, depende po sa ating pagsunod. So, kung every time na meron siya sinasabi sa iyo, sumusunod ka agad, or every time na may sinasabi siya sa iyo, pinabaliwala mo, so ganun po yung magiging range ng ating po pagsunod sa Banal na Espiritu at kung paano po siya makakagawang patuloy sa ating buhay. Kanina po, kasama sa pinagbulayan namin sa Santiago, yung mga pagsubok na binibigay ng Panginoon sa atin, pinaprovide din po niya yung sagot. Hindi niya sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Yung sobra-sobra sa kakayanan natin. Pag inisip lang natin na hindi ko kaya to, doon mo maiisip, kaya to ng Panginoon. Kaya nga minsan, yung mga physical, yung mga, sabihin na natin, intellectual na kakayanan natin, talagang dinadala tayo ng Panginoon doon sa lugar na kung saan makikita natin, kung wala siya, wala rin tayo magagawa. Pero yung mga kaya natin gawin na hindi natin ginagawa, doon naman, accountable din tayo doon. Pinabahala mo lahat sa Panginoon, kaya mo namang gawin. Yung sinabi niya sa iyong gawin mo at hindi mo ginagawa dahil sa katamaran mo o hindi, bahala na si Lord dyan. Bahala na si Lord na maghanap buhay para makakain ka? O bahala na siya mag-manage ng perang tinatanggap mo? Hindi ka ba niya binigyan ng talino? Yun po yung mga practical o yung mga common sense na hindi po natin ipapabahala sa Panginoon ang lahat ng bagay na binigyan naman niya tayo ng kakayanan para pamahalaan yon ng maayos. Ng maayos kasi may mga binigyan ng pamamahala pero hindi naman inayos yung pamamahala. So we have been blessed with every spiritual blessing sa 1 Corinthians 12. Alam po natin yan. And we have the Holy Spirit being poured out upon all flesh. Kaya kahit si Erin, huwag kayo magugulat pag biglang nagtangs yan. Diba? Kaya-kaya.
Si Liam. O, di ba? Kasama po yan sa maipapamana natin sa ating mga anak. Okay? Tapos we have God making all Jesus' enemies to become a footstool for His feet. Kung talagang Panginoong Jesus ang ating pong Panginoon ng ating buhay, kahit tayo, kaya natin gawing footstool yung enemies. Huwag tayong matatakot kay Satanas. Hindi po siya nagtagumpay. Limitado lang yung kanyang kapangyarihan kumpara sa atin na ibinigay ng Panginoong Jesus. Minsan natatakot agad tayo eh. Sino rito yung ginagawang multo yung mga namatay nilang kamag-anak? Uy, wala na dito sa atin talaga ha. Yung biglang may amoy kadila, amoy sampagita. Yan. Uy, baka si ano yan? Sabi ko, bakit yung ginagawang multo yung mga namatay nating kamag-anak? Di ba? Meron pa rin ba kayong ganon? Kasi naranasan ko yan nung namatay yung kapatid ko. Uy, amoy sampagita doon. Wala naman kami naaamoy. Bali yung dalawang kapatid ko lang yung nakakaamoy. Tapos biglang may kumalabog. Di ba pwedeng may nahulog lang? Diba? Mga natin eh. Sabi po din sa Hebrews 6, 17 to 18, gayon din naman, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa. So may pangako po ang Panginoon. At sabi nga, upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan, kasama ba kayo sa pinangakuan ng Panginoon? Amen. Okay? Na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago, ni nagsisinungaling man ang Diyos. Huwag yung gagawin sinungaling ng Panginoon pag pinangakuan niya kayo at inangkin niyo yung pangako. Kasi minsan pinapangakuan na tayo ng Panginoon, hindi pa natin matanggap. No? Kakatanggap ba ako niya? Ganyan ba gagawin sa akin ng Panginoon? So, hindi yung nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na to, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. So, kung paano pong yung purpose niya sa buhay natin, unchangeable. Ang tanong, alam niyo na po ba yung purpose niya sa buhay natin? Kailangan niyo pong tuklasin kung hindi pa. At sabi nga po kung paano imposible sa Diyos na magsinungaling. Huwag po natin gagawin sinungaling ang Panginoon. At makita po natin na sabi nga kung paano sinabi sa Santiago na ang Diyos na nagpapayaman at ang Diyos din na nagpapadukha. At kung paano yung mayaman ay mamamatay sa kanyang yung time na mayaman siya. Hindi ko sinasabi sa division. Pero maganon talaga Kaya nga pinaghahandaan Kaya maganda may last will and testament pa kayo Okay? Pangalawang prinsipyo sa paano tayo mag-prevent sa panalangin, we need to increase intensity of passion. Kung paano po yung oyster ay pag siya po ay nasasaktan ay makikita natin na nagtatakip siya hanggang sa dumating yung time na sa pagtatakip niya, lalo po siyang na-enhance. So if every Christian learns this process, they will become better and not bitter. Okay? So yung pong mga nakaranas sa mga pagsubok at problema, sabi ko nga, ang bagyong pinagdaraanan natin sa buhay, saglit lang yan. Wala kasi bagyong Yuan, di ba? Ilang araw lang yan. Hindi naman nanatili, di ba? Hindi naman nanatili, hindi na matagal. Pero yung pinsalang dinala, malaki. Pero hindi na nanatili. Okay, gano'n. So it increases in value and it changes its own status from being a common oyster to become one that carries the precious pearl. So lahat po ng mga pinagdaraanan natin, mga pagsubok, problema, ay patuloy lamang po tayong iniaalay ng Panginoon doon sa destiny natin na alam na niya kung saan tayo pupunta. So when we say enough is enough, then there will be a turnabout. Only those people become high achievers and champion winner. Never give the devil an inch, so he will not become our ruler. Kasi yung mga maliliit na kasalanan na pinagbibigyan mo, sinungaling lang naman yun. Babawiin ko na lang sa God. Hindi mo makita yung maliit mong kasinungalingan, lumalaki na. Papalaki na ng papalaki. Hanggang sa makita ka na sa Senado. Ay, hindi. So, makita po natin. Mga ganong klase, maliliit na kasalanan, napapalaki po yan. Lalo na kung itinatago natin. So, Satan cannot hold back the answers forever as God is sovereign. He cannot resist forever. When we submit to God's authority, we can resist Him and He will free from us. So, paano po tayo mananalangin? Sabi nga po, pray strong,
pray long, huwag mo yung nagmamadali. Yes, may family altar tayo. Usually yan, pag mga nagmamadali, may pasok, may pupuntahan. Pero, individually, pwede tayo manalangin na tayo lang at ang Panginoon. Ginagawa niyo po ba yan? Pray louder. Huwag yung pabulong-bulong lang. Lalo na kung meron naman kayong space sa inyong bahay, na kayo at ang Panginoon lang ang nakakarinig, para narinig nyo rin ano yung pinapanalangin nyo. At kung may pananampalataya doon sa pananalangin nyo, baka, Lord, sana po, Lord, sana po, puro sana. Ano yung ninangkin mo na ipinangako na ng Panginoon. Pero nasa sana ka pa rin. Huwag naman susana ha. Pero sana. Lord, sana. Sana. Puro sana. Gawin mo na, Lord, salamat po, Panginoon. Magpasalamat ka na doon sa magiging katubuhan niya. Tapos yung pray consistently. Hanggat hindi mo pa natatanggap yung sagot na alam mong ipinangako sa'yo ng Panginoon, hindi yung hindi pinangako, ha? Baka mamaya gusto mo yung meron si kapitbahay, meron ka din. Eh, hindi naman sinabi sa'yo ng Panginoon yun. Tapos yung pa ang nagiging consistent ka. Okay? So, pray with physical corresponding actions. Okay? So, kung may pinapagawa po sa'yo ang Panginoon, gawin mo na. Sa panahon na ipinapagawa niya. Ako po, marami akong mga nilalakad, pero hinihingi ko yung tamang araw at oras ng Lord bago ako lumakad. Kasi bukod sa aking physical na kalagayan, malimit ako mag-hike ko ngayon kahit nasa bahay lang. Eh, nagsusolo ako. So, kung hindi ko ingatan na sarili, baka hindi matapos yung assignment ko. At hindi ko naman sinasabing, Lord, may assignment pa ako eh. Hindi pa tapos yung purpose ko sa akin eh. Kaya hindi mo pa ako kukunin. Hindi po ganun. May corresponding actions. Kung kailangan kong kumain, kahit tamad akong kumain, tamad. Gusto niyo maging tamad kumain? Hindi ako kasi ako kain na kain. Hindi ako mahilig kumain. Yan. Pray prophetically. Ano po yung pag-pray prophetically? I-recite mo kung ano yung word na nabasa mo na alam mong pangako sa iyo ng Panginoon. Pray until we see results and increase our intensity. Yan po lupa natin dyan sa Vista Verde. Kasama na po sa pinapanalangin yan, matagal na. Pero tinitignan natin ngayon, makakapagpatayo ng building. Tinitignan natin, magkakaroon din ng church sa Baclaran. Dahil nakahanda na mo itong dito. Itong isang pamilya dito. Kayang-kaya nang tumayo doon. Diba? Hindi natin kinalilimutan saan tayo nagsimula. Pasay, Baclaran. Pero sa timing ng Lord, at saka sa provision na ibibigay ng Panginoon sa atin. At yung mga manggagawang tatayo. Okay? So sabi po dito sa James 4:7, so submit to the authority of God, resist the devil. Stand firm against him and he will flee from you. So, unang-una, magpapasakop muna kayo sa Diyos. Huwag niyong lalabanan ng diablo hanggang hindi kayo nagpapasakop. Laban ka ng laban, hindi ka naman nagpapasakop sa Diyos. Eh, una ho yun, magpasakop ka muna sa Diyos. Hindi yung sarili mo, hindi ko sinasabi, huwag yung sundin ng mga magulang nyo. Kung alam nyo naman na kontra yon sa gusto ng Panginoon, sa will pa rin ng Panginoon, kayo magpapasakop. Tinuro ko yun sa mga anak ko, kahit yung bata pa sila. Kung ayaw namin, ang Lord ang sundin nyo. Kung kursong kukunin nila. Kung alam nyo yun ang kalooban ng Lord sa inyo, kasi minsan yung gusto natin eh. O anak, ito gusto kong kunin mo. Tinanong nyo na ba, Lord, yun ba yung gusto mong kunin ng anak ko? Kasi pag yun ang gusto ng Panginoon para sa anak nyo, walang problema sa provision. Pero kung kayo lang gusto nyo, dahil nainggit kayo sa kamag-anak nyo na puro professional, puro ganito, ang mga anak, wala pong inggit, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon, tapos sakaling ninyo labanan ang diablo. Pag nagpasakop na kayo. Kasi kahit labanan nyo ng labanan, kung hindi naman kayo nagpapasakop, talo kayo. Kaya nga inuna yung magpasakop muna. Saka pa lang siya lalayo sa inyo. Gusto nyo layuan kayo ng diablo? Isa lang yung sumagot ha. Ayaw nyo layuan kayo. Kaya naman tayong layuan ha. Ang kinin lang natin. Kanina lang, sakit ng kayo. Madaling araw, alas 3:30 ako nag-aalan pagka linggo. Mga alas 2:30 pa lang talagang yung muscle cramps ko. Napakasakit. Ang ginagawa ko, nire-review ko lang at the same time pinapahiram ko nung langis. Tuba-tuba langis. may nagpapahido kasi ako talaga pag gabi.
Pero yung naramdaman ko kanina ng sakit, alam mo yung atake ng diablo at yung atake ng kapabayaan mo sa katawan mo eh. Tama po ba? Yan. So, kailangan alagaan natin. Kaya nga pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng katawan eh. Physical na katawan, binuhay yung espiritu dahil patay dati yung ating espiritu kung wala pa tayong relasyon sa Panginoon. Kaya makita po natin na nais ng Panginoon na labanan natin yung diablo at tayo magtatagumpay. So sa ating pong pagpapatuloy ng prevailing prayer at makita po natin sa Jeremiah 33:3, God answers when we call out to Him. Gaano tayo kadalas mag-call out sa Panginoon? In times of emergency lang ba? So yung pangatlong prinsipyo, we need to find companions in pursuit of destiny. Makita po natin sa istorya ni Eli, sabi nga, nirebuke niya si Hannah, akala lasing. Ba't ang aga-aga pa, lasing ka na? Hindi niya alam na patuloy na namamantik si Hannah para po dun sa anak na gusto niya. At kanina nga po, tinanong ko, mga mag-asawa, bakit ba kayo nagpakasal? Bakit kayo nag-asawa? At sa mga binatat dalaga dito, bakit kayo mag-aasawa? Para lang ba magkaanak? Wag na wag yun ang gagawin yung purpose sa pag-aasawa. Sabi nga ni Kuya Jambo, pangalawa na lang yun. Ano yung una? Okay. Ano na lang yun? Part na lang yun. Ng inheritance naman natin eh. Pero bakit kayo magpapakasal dun sa taong boyfriend o girlfriend nyo dati? Kasi yun ang nais ng Lord. Hindi yung magsasama lang kayo, magli-live-in. At kung manliligaw ka, at kung sasagot ka sa manliligaw mo, tiyakin mo na responsable ka na at ikaw ay nasa tamang edad na at alam mo na yung tamang mga desisyon sa buhay. Maika. Ay, yan. Yung mga ganong klase. Wala si Ate Dorothy. Yan. So, yung mga ganong klase po, na talagang inihahanda mo na rin yung sarili mo. Mag-asawa lang po, ha? Sa mag-asawa. Kayong dalawa yung nagsimula, kayo rin yung magiging katapusan. Huwag niyong iaasa sa anak nyo, sa magiging apo nyo. Paano dinisign ng Panginoon na mag-asawa? Di po ba? Yes? Mag-ROI na lang kayo? Yung mga itinanim nyo, aanihin nyo na rin. Pero yung pinaka-kaisipan nyo, tayong dalawa nagsimula dito eh. So, partnership po mag-asawa, hindi po competition. Lalo na, karaniwan, mas mataas yung estado ng babae, mas mayaman yung lalaki. Wala pong ganun pag naging isa na lang kayo sa Panginoon. So makita po natin dito, sabi nga na-misinterpret ni Eli yung nais ni Hannah, o yung naisin ni Hannah. Hindi po niya ma-decipher yung movement ng Holy Spirit within her. Mga spirit man po tayo. Kung ina-acknowledge nyo ang inyong mga magulang na nakaka-connect in the spirit, huwag kayo mahihiyang humingi ng payo. O yung mga small group leader nyo, huwag kayong mahihiyang humingi ng payo. At siguraduhin nyo naman na pakikinggan nyo yung spiritual na payo sa inyo. So, yung pong these dream tips can stop our pursuit of our dreams. At makita po na they can short-circuit our passion and derail our pursuit. They can distract us from going strong and discourage us from finishing strong. So, we need to protect the zeal, the passion, and the desires of our hearts. What God has spoken to us in His promise and in His prophecies are the ideals of the future. Hindi ba kayo namamangha na isa ng Panginoon na ihayag sa atin? Ano yung plano niya para sa atin? Pero bakit may pagkakataon ang hirap natin i-achieve yung plano ng Panginoon sa atin? Makakasinauna pa kung ano yung gusto natin. At hindi natin sinusunod, may timing ang Lord, may i-connect na pa ako sa iyo ang Panginoon, may ipoprovide na kinakailangan mo para dun sa pangako niya sa iyo. Baka mamaya, hindi mo ginawa, doon time na ipinagagawa na niya sa iyo. At ginawa mo yung sarili mong kaisipan, sarili mong diskarte, kaya hindi natupad, kaya nadi-delay. Di ba?
May mga pagkakataon talaga na sabi nga yung nais po natin, ang sinusunod natin kasi akala natin yun ang mabuti. Kahit ipinagpe-pray po natin pero hindi ka pinukuha, ano nang nais ng Panginoon? Kaya po may mga palpak minsan na mga plano sa ating buhay. So we must choose men who can help enhance our strength in pursuit. Hindi mo yung mga utangan lang ha. O mahihiraman na wala ng balikan. Minsan ganun ang kaisipan natin eh. Sino kayo mahihiraman ko? Unahin mo ang Lord, ano po, paano ko po magagawa ito? Subok na po yan doon sa pag-aaral ng aming mga anak. Kung hindi kaya, hindi namin pinupush through. Kung hindi na kaya ng budget namin, sabay silang nag-aaral doon. Si Dorothy yung nag-kusang tumigil muna after ng second year niya ng college para lang makapagpatuloy si Bilin na inilapit ko naman sa scholarship ng SM Foundation. Pwede po kasi kaya po eh. Hindi naman hihingi na ano eh. May mga paraan, may mga ginagamit ang Panginoon ng gobyerno natin. Kaya ang tanong, paano nyo tinitignan ang inyong gobyerno? Puro korap naman din eh. Dito, lumapit para hindi maging korap. Bigay mo lahat ng requirements. Minsan ayaw natin yung hirap, gusto natin puro sarap. Pero kaya po, huwag kayo mag-alala, ako'y nag-aalalakad ng papel. Bago ako pumunta, sinusigurado kong dala ko lahat ng papel na kakailanganin o kung ano man yung hihingin. Para hindi na ako pabalik-balik, magastos po, nakakapagod, nakakahypo, pag matagal. Pero biyaya ng Lord sa akin, kaya maganda po yung may PWD-ID. Bawal na sa PSA ang senior citizen na lumakad ng mga yan. Kaya PWD po, tanggap pa. Bakit? Baka ginawang hanap buhay ng mga senior citizen yung paglalakad ng mga papel. Kasi inuuna sila eh. Pero sinasabi ko na lang sa inyo ngayon, hindi na tinatanggap yung, unless na yung mismong senior ang may kailangan. Pero yung magiging, yung sa authorized representative, hindi na sila kasali. Sinabi sa akin mismo nung PSA na screener, tinatanggap na lang namin dito mga PWD na authorized representative at hanggang 2 dokumento lang ang pwede mo hingin o makuha. At kailangan kamag-anak mo kayo. So, discouragement, distraction, and satanic deception can cause us to abort our pursuit. Yan. Mahirap po man-discourage, tapos hindi nyo alam kung paano nyo i-deal yung inyong discouragement. Yan. Meron kasi ako nabalitaan, yun. Kumbaga may inaasahan siya, hindi natanggap. Yung time na inaasahan niya, yung buwan na inaasahan niya. Yun, kasama po yun, na nagiging cause ng mga sakit ng ating physical na katawan, ating kaisipan. Every time po na may alalahanin, bigay nyo sa Lord. At naging confident kayo, nasasagutin nyo ng Panginoon kahit wala kayong sagot. Nung ipagkatiwala mo lang sa Panginoon, malaking bagay na yun. Kasi pinagtitiwalaan mo siya kahit hindi mo siya nakikita. Pero kilala mo siya. Alam mo yung sinasabi niya sa kanyang mga salita. Hindi porket attend kayo ng attend. Halimbawa, linggo-linggo, nakikinig kayo sa mensahe. Pero kung hindi nyo naman po pinag-aaralan at hindi nyo naman itinatanim sa inyong sarili, matagal po ang paglago at yung pagkakilala nating personal sa Panginoon. So, we need to find companions who can inspire our pursuit. Makita po natin dito na after niya ma-release si Peter at John, they returned to their own people and reported everything that the chief priests and elders had said to them. And when they had heard it, they raised their voices together to God and said, O sovereign Lord, having complete power, ibig po sabihin ng sovereignty ng Panginoon, and authority, it is you who made the heaven and the earth and the sea, and everything that is in it. Ina-acknowledge po ba natin yan? Na lahat ng ating nakikita, hindi yung mga basura itinambak ng mga tao. Gawa na ng tao yun. Pero makita po natin lahat ng bagay na nakikita natin, ang Panginoon na may gawa. So, makita natin na they will help synergize the spiritual momentum in our hearts and
fuel our journey. We can enhance our inner strength by companions who can inject fresh faith and strength. Hindi yung down na down ka na, pag kinausap mo pa siya, lalo ka na down, oo nga, no, oo nga. Imbis na baguhin niya yung mga pananaw mo. Malimit po ako niyan pagka, katulad nung sa globe lang namin eh. Pinorward ni Dorothy yung na mga 24 pa daw po magagawa. Eh nung pa kaming 2021, wala. 2021. Hindi ako nag-aalala. Yung iba talagang may anxiety na. Sumagot. Nasabi ha? 22 pa lang ngayon. Nasagutin ko sana, 23 na bukas. 24 lang naman. Diba? Yung pananaw ba? Magda-Netflix ka lang naman. Pera po yung mga may trabaho talaga. Pero doon makikita rin pag nawalan kayo ng internet connection, gaano yung pakiramdam mo. Yan. Bakit ka nakadepende? Internet. Kaya nga. Ako hindi. Ayun, nakapagbulot ako ng damo sa amin. At saka hindi ako malimit kasi pag gumagawa lang ako ng mensahe, saka pag yung may time lang na kung kailangan ko lang manood, hindi ako nakadepende sa internet. Yan. At saka pag yung lumalabas lang ako na kailangan ko mag-report doon sa dalawang anak ko kung nasaan lupalot na ako. Yan. Yun lang po yung pangangailangan ko. Pero hindi ako nakadepende. Kaya nga sabi ko, itong ginawa kong na-type ko na agad. Nilagay ko na lang sa PowerPoint. Hindi. Hirap po ako sa pagtatype ng mga scripture yan. Na-prepare na. So these are men and women who carry the same frequencies and desire the same results and dreams. So kung lahat po rito kasama ko sa pangarap na makapagpatayo ng ating bahay, isang bahay doon sa lupang ibigay sa atin ng Panginoon. Although ngayon po, binabayaran pa natin yung monthly ng 17,000 plus. Yan. Monthly po yun na binabayaran natin. At nagpo-provide naman po ang Panginoon na mabayaran yun. At nagtatanong-tanong na rin po doon sa van. Pwede maipatayo. Yan. So they carry the same inner dynamics that can propel us towards destiny. These are those who lend their strength and strengthen us. Okay, so kung ako lang mag-isa mag-aayos dito, si Nanay Glo pag linggo, ay aabutin nung kami ng siyam-siyam. Pero salamat po sa mga nagbo-volunteer. At sabi ko nga, alam naman ng Panginoon yung mga ginagawa natin para sa kanya. At siya yung bahala magre-reward. So those who stand with us to motivate us to remain true to the Lord with a resolute heart. These are the companions we need in the arena of prevailing power. So makita po natin na kinakailangan natin yung makita yung companion in pursuit of destiny. Maganda po kung kayong pamilya nagkakaisa doon sa ipinapagawa sa inyo ng Panginoon. Doon sa ipinapakita sa inyo ng Panginoon. Hindi yung sariling diskarte nyo lang. Kung sariling diskarte lang namin nagpakuha na kami doon sa mga kapatid namin. Nakamatay na nga ng nanay ko, nakamatay na ng isang kapatid ko. Diba? Tapos ngayon, biglang sasabihin ng kuya ko, paano na kayo makukuha? O di, sponsor mo kami. Ganun lang naman yun Pero, ako hindi naman nung nagmamadali. Kung anong gusto lang nun, ano lang, kung may assignment yun, Pang-apat, we need to establish right motive from the start. Nakita po natin dito, why do you want what you are pursuing? Meron ba kayong pinupursue? Meron ba kayong hinahangad na makuha pa? Girlfriend, CJ. Ay, okay, very good. Okay. Boyfriend, Micah. Asawa na agad. Bypass na kagad yun. Ito po yung tanong ko kanina sa mga mag-asawa, bakit niyo gusto magkaroon ng anak? Sabi ko nga, ang pag-aasawa, kayo lang muna ang dalawa. Kilalanin niyo ang bawat isa bago niyo ilabas talaga bago kayo magkaroon ng anak. Paano nga yung mga mag-asawa na hindi nagkaanak? Kulang na ba yung buhay nila? Pero pinakaano po ng pag-aasawa, kayo dalawa muna para bukuin yung nais ng Panginoon sa buhay niyo. Hindi yung kailangan pag nag-asawa ako may anak agad. Kasi kondisyon po yung binigay kay pastor noon bago pa niya ako yayain magpakasal.
Eh, paano kung hindi ako magkaanak? Paano kung magkaanak tayo na may diferensya naman? Dahil nga sa physical kong kalagayan. Sumagot lang siya, kahit isa lang. Kahit isa lang eh. Naging dalawa. Naging dalawa pa agad. Magkasunod pa agad yun. Diba? So, when we want a child, because everybody who is married is having children, then we push ourselves to the common category of low achievers. Yan. Kasi ikaw mismo mapoprostrate ka pag hindi ka pa nagkaanak eh. Yung mga may anak naman nasa, si Diling, dinibiro ko. Sundan na nga agad yan. Ang hira ka naman, mami. Kasi, hindi pa nga nakakaano eh. Paano? Hindi pa pwede, 2 years pa sa akin. Hindi ah. 2 years di ba sa akin? Hindi. Ako magkasunod sa Sarian eh. Ako si Sarian ako eh. Magkasunod lang sila. Parehong November. Parehong November. So, bakit po natin gusto maging mabless? Yan. At anong klaseng blessing yung gusto natin? Mabless ka ng mabuting kalusugan. Huwag kang kain ng kain. Di ba, kahagabi po, pinapakinggan ko yung recording na nung kami sa Malaysia. Alam niyo ba yung sabi nung si Pastor Ross naman yung narinig ko. Sa Daini dati, walang masyadong yung breast cancer. Ngayon, ang dami na. Paano? Order ng McDo. Order ng mga fast food. Di ba? Tapos yung mga processed foods, na puro chemical. Dapat maganda yung meron kang pagtatamnan ng mga sariwang gulay at prutas na hindi mo lalagyan ng anumang chemical. Yung mga nabubulok na, yung biodegradable na pataba, yun ang maganda. Diba? So, why do we want to be blessed? When we want all these blessings so that we can live in a rich neighborhood, we defeat the real reason for wealth. Pakibasa nyo nga po, Deuteronomy 8:18. You shall remember with profound respect the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He swore solemnly promised to your fathers as is this day. Okay, so confirm lang mo sa next generation, ano yung pinangako sa inyong mga magulang. Mga magulang, pinangako ba kayo ng Panginoon na i-bless kayo? Kasunod na generation, prepared na. Ang tanong, piniprepare nyo rin ba sila para pamahalaan yung kayamanan na kanilang matatamo? Yung pag-manage ng business na tama. Yung hindi nakikikabit sa kung kanino mang kabit para bumaba ang linya ng kuryente, bayaran. Ito ba? Yung mga jumper. Yung mga kinakabitan hindi naman dapat kabitan. Yan. Sabi ko nga po, isang bagay na makita po natin ngayon, sabi ko sa pamilya ng kapatid ko. So, malalaman nyo na ngayon, may mababago sa lifestyle nyo. Paano kayo gumamit ng kuryente, paano kayo sa pagkain, mababago lahat yan. So, He gives us power to make wealth so that what He promised our fathers in covenant is still executed in the next generation. God is a generational God who desires to transfer the inheritance and the legacy. Kaya po kailangan mga magulang, ipiniprepare natin yung ating mga anak dun sa transfer ng legacy. Ano man yung gustong ipatransfer sa inyo ng Panginoon, pananampalataya, way na mag-handle kayo ng business. Sabi nga po kung ano po yung tinuro sa inyo ng Panginoon, i-download nyo sa inyong mga anak. Bagamat hindi, ayan, si Brother Jambo, pareho yung kanyang dalawang lalaki ay mechanical, ano? Hindi. Si Ijay. Si Ijay, si Cloud. Wala pa. Wala pa ba? Abogado ko lang. Abogado. Yan. Pipilitan mo. Yung mga ganong klase ba na although hindi sa lahat ng anak natin, kasi yung kapatid ko nga, yung kuya ko, civil engineer yung tatay ko, yung civil engineer. Nanay ko, nurse, nag-nurse din yung panganay namin. Kulang ko yung gumawa ng sarili kong BS Commerce major in accounting. Kasi doon ako sa
lugar namin eh. At yung sumunod sa akin kapatid ko, na lalaki, nag-nursing din. Yung panlima na nawala, teacher naman po. At yung pang-anim ay psychology, graduate. Pero lahat po yung mga danya-danya. Dahil malalakas kumain. Hindi ho dahil naging ako lang ho yung batang nagkaroon. 12 years old. So, dito makita po natin, si Hannah gusto nang magkaroon ng anak. So, we can only establish accurate purpose for our prayer if we can see in contextual perspective of God's whole counsel. May mga pinaplano kayo sa buhay. Tinatanong niyo muna ba ano yung plano ng Panginoon? Ano yung gusto ng Panginoon doon sa pinaplano niyo? At hinihingi niyo ba yung guidance ng Lord para doon sa mga pinaplano niyo? Sabi po, bakit? Because, kasama ko dito, yan. Bakit? Because limited perception allows limited and narrow reasons for pursuit. Yan. Oh. Welcome po, Nanay Pilomena. And ang Bakulo family. So makita po natin dito na sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga yun po, ano po yung pag nalimitihan yung pananaw natin sa kagustuhan ng Panginoon, mahirap yan. Yan ang marinig katwiran. Wala pa ka nagagawa, mahirap na agad. Mahirap pagpalaki ng anak. Talaga naman, kasama na yun Pero kasama yung grace na ibinibigay ng Panginoon para mapalaki niyo ng maayos. Dahil pati kayo, tinuturuan din ng Lord sa pagpapalaki sa inyong mga anak. At ma-realize nyo, gaano din kahirap ang magulang nila, pinalaki kayo. Tama po ba? Mga anak at magulang at mga lolo't lola. Pero sabi ko nga po, malimit kong sabihin sa sarili ko na hindi ko ididepende sa aking magiging anak or apo, yung mag-aalaga sa akin pagtanda ko. Kaya nga habang bata pa at patuloy pang malakas, alagaan na natin ang ating pisikal na sarili. Huwag po tayo umasa sa mga institution. Kung kaya naman, si Enrile nga, 103. Lumaki namatay ng pneumonia. So, may malakas yun kasi manigarilyo yun. Okay? So, bakita po natin na sa biyaya ng Panginoon. Finally, si Hannah po ito, she wanted a child to return him to God. So, nung una po, gusto lang niya magkaroon ng anak dahil nainggit siya doon sa naanakan na siya rin naman na nagsulsol. Diba? Naanakan, tapos yung pangalawa, gusto lang niya na mabigyan ng anak yung kanyang asawa. Yan. At finally, she wanted a child to return him to God. She went to his house and saw that he needed this child more than she needed him. Okay? So, kung nakikita niyo po na yung anak na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, kung paano sinabi ko, yung dalawang anak ko, pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Yung bata pa lang sila. So, iniisip ko po ngayon talaga, hindi ko pa natanong si Dilip, kung pinagkatiwala na rin niya sa Lord. Nasundan na agad. Ay, hindi. Hindi na, ganong klase. Na, kasi pagka yung pananaw ng mundo, mahirap na magkaanak ngayon. Sabi ko nga, lampiran niyo pa ba yan? May mga lumaki sa lampen, hindi yung puro diaper lang. Diba? Ngayon talagang hanggat mo mapadali sa magulang, hirap naman sa bulsa. Yan. Okay? So, ito po ay paraphrase si Dr. J.B., ni Dr. Jonathan David. Lord, I see you have a greater need here in this house. The nation needs a priest, prophet, and king. I just need a child to ease my frustration. But you need him more than these reasons. Let me have a child and I will return him to you. The kingdom needs him more than I do. Yan. Sana maging ganito yung prayer natin every time na pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ng anak. So we must desire all the answers for His glory and for His purpose. Kaya nga, tanong ko po sa inyo, alam niyo na ba yung purpose ng Lord sa buhay niyo?
lalo na mga kabataan, alamin nyo habang maaga pa. This will be the reason for the quickened answers and the miraculous. Kung alam mo na, pinapanalangin mo at lagi mong kinoconfess sa Lord, dinideclare, Lord, ito yung gusto mo para sa akin. Paano ko ba madaling makukuha o matatapos ito? So, ano magiging result? All the answers we receive must continue the cycle of blessings that started with us. If we are taught, we must teach others. If we are gifted, we must help others. If we are blessed, we must become a source of blessings. And if we are great, we must resource others to greatness. This is the real reason for kingdom blessings. So, huwag po natin sarilinin yung mga bagay na naituro sa atin. Kaya nga po may mentoring, kaya may discipleship, para kung ano yung natanggap ng mga naturuan, maibahagi din po sa inyo. Ang tanong, gaano kayo ka-eager na matuto? At panghuli po, sa ngayon, ay yung kung fifth principle, we need to know that God is sovereign. Gaano ang kapangyarihan o gaano makapangyarihan ng Panginoon sa buhay niyo. So, makita po natin dito, our minds must be fixed upon the sovereignty of God. Nothing can destroy His predetermined plans and purposes. Bawat isa sa atin, nung tumugon tayo sa tawag ng Panginoon para maligtas at gawin siyang Panginoon at Hari ng ating buhay, na siya na yung masusunod, meron na siyang predetermined plans and purpose. Na-overcome ba ng sarili mong plano yung purpose at predetermined na plano na sa iyo ng Panginoon? Dahil nagpaplano ka na ng para sa sarili mo. Alamin po natin, hindi natin hawak yung sariling buhay natin. Personal ko na hong naranasan yun. Nakailan na. Kaya sabi ko, hindi pa ako kinukuha ng Lord, hindi pa siguro tapos yung purpose niya sa buhay. Dahil pagka medically speaking, hindi ko pwedeng hindi ako dalhin sa ospital eh. Kaya lang, sabi ko nga, Lord, ikaw yung source ko, ikaw yung source of life, ikaw yung may purpose sa life ko, kaya binubuhay mo pa ako. So, no giants can stop Him from giving us the land. Okay? During the pandemic, binigay sa ating lupa. No mountains can hold Him from extending His influence among the nations. At gagamitin po niya ang bawat isa sa atin. Saan man kayong lugar, saan man kayong, sabihin na nating estado na andon, education, social media, yung mga magaling umarte dyan, yung gusto maging artista talaga. Okay? So makita po natin na no mountains can hold Him from extending His influence among the nations, and no law can limit Him from fulfilling His purpose. Ang tanong, gaano natin kagusto at gaano natin kakilala na ang Diyos natin ay makapangyarihan at papangyarihin niya yung mga ipinangako niya sa atin at sa ating mga anak kung tayo ay susunod. Nasa magulang pa rin po yung pagsunod eh. Magulang ko ba sumunod? Hindi, pero nililidyos ang nanay ko. At sabi ko nga, masakatin pa siya sa inyo doon sa SCB, Baguio. Nakakarating mo siya doon, nasa FBR pa lang kami yun, nakikipunta siya doon. Kaya lang, hindi pa ako marunong noon na kung paano patatanggapin sa Panginoon. Yung sinasama ko lang siya. Dahil alam ko nga yung root niya pagdating sa religion. Pero sabi ko nga, bago, kahit yung kapatid kong namatay, yan yung una ko na nadala sa Panginoon noon. Sabi ko, 4 kaming nilampasan niya. 5 siya eh. Okay? So, hindi ko na tinawag yung buhay natin. At 54, ang ate ko ay 63 na ngayon. Sabi ko, hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya pati yung kuya ko, ano bang gamot sa thyroid? Anong gamot sa thyroid? Kasi yung thyroid storm. Okay? So, makita po natin dito, ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig, ng aming amang sinabid na yung lingkod, bakit nagalit ang mga hentil? So kasama ko tayo sa mga hentil dati,
At nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang bayan ng Israel ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran upang gawin ang anumang pinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Okay? Yun po yung purpose ng Panginoon. 30 years na namuhay siya bilang tao, nag-aral bilang anak ng karpintero. 30 to 33, tinapos niya yung purpose ng Panginoon. Bakit siya nandito sa lupa? Ano bang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya gawin? Kaya wag mo natin baliwalain yung sakripisyong binigay sa atin ng Panginoon para lamang tayo maligtas. At patuloy kong makasama. Tinatanong nyo ba na the moment na umalis na kayo dyan sa inyong physical na katawan, dahil spirit man ka, babalik ka sa Panginoon at mamumuhay kasama ang presensya niya? Bakit ayaw ng mga Kristiyano ng gano'n? Kasi masarap pa dito sa mundo eh. Sabi ko nga po sa inyo eh, maaga ko nang isinuko yung buhay ko sa Panginoon. Lord, babalik na ako sa iyo. Iwan ko yung dalawang anak ko kahit maliit pa. Kung gusto mo na. Sabay biglang balik yung dugo sa katawan sa daliri ko. Mga kabataan pa lang itong mga tunoon. Wala silang prioritas na. Yun na, ganong klase ba? Pero alam mo kasi paangat na nga eh. Alam mo yung mararamdaman mo yung aangat ka na doon sa physical mong katawan. Kasi nga spirit man ka eh. Sabay balik. Sinasabi ko lang mo yung experience ko sa inyo. So even when all categories of men team up together against God, they could only do whatever His hand and purpose predestined to occur. Satan, in all craftiness, could only do his scheme that eventually backfired on him. Huwag yung iisipin, makapangyarihan ni Satanas. Mas makapangyarihan kayo kay Satanas kung kayo nagpapasakop sa Diyos. At nilalabanan nyo siya upang tumakas na siya sa inyo. Ayaw nyo ba mabuhay ng devil-free life? Yung hindi ka na mag-aalala kahit wala kang kakainin. Tapos pag kalkal mo sa mga stock mo dami mo pa palang nakatago, expired na. Yeah. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, subalit, kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Nagmamahal po ba kayo sa Panginoon? Amen. So yung unexpected, makita nyo, matatanggap nyo. Amen po ba? Amen. Matatanggap natin kung ano yung pinangako ng Panginoon. More than enough pa doon sa gusto natin. Ang tanong, may ginugusto ba kayo? Baka hindi kayo marunong humingi sa Lord. O hindi nyo kaya naman humingi sa Panginoon. Baka wala pa kayong hinihingi. Kaya hindi kayo binibigyan. Although yung daily bread, talagang araw-araw yun. So no matter what happens on the earth, whether kings arise or kingdom cease, He is always on the throne. Nations may rise or crumble, God is still the ruler of the nations. No matter who has decreed it as law, God is sovereign above all man's ways and authority. Kaya may pagbabago pong magagawa na sa Pilipinas. Dahil yun pong nais ng Panginoon na mangyari dito sa atin, mangyayari po. Kaya kailangan ang ating prayer life, wag lang po yung pangpamilya nyo, isama nyo po yung bansa, isama nyo yung lugar na kung saan kayo naroon, yung barangay na kung saan kayo naroon, lalo na kung alam mo may mga korap sa inyong barangay pa lang. Sama po natin sa panalangin. He stops rain at His word. He destroys the whole earth with flood. He is totally sovereign.
Dahil din sa nangyaring mga pag-ulan, di na natuklasan at makita po natin yung mga corruption na nangyari sa ating bansa. Salamat po sa Panginoon na iniligtas si Enrico dahil sa isang isyo. Nakaiwalay para sa Cebu yung kanyang pinaroroonan. So we need to know that no opposition to God's will and plan can keep him to prevail. It will be subdued, it will be brought down. At isa pong bagay, there is no one besides him. 1 Samuel 2:2, kung pagiging sovereign po, there is no one holy. Like the Lord, there is no one besides you. There is no rock like our God. The Lord is sovereign, 1 Samuel 2:6. The Lord puts to death and makes alive. At ito po makita natin na He brings down to Sheol in grave and raises up from the grave. Okay? So, makita po natin. Magamat meron tayong nakandal sa Peter. Pero, pagdating po ng time na tawagin na ulit tayo ng Panginoon, buhayin ulit. So, sabi nga, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Mamamatay ang Panginoon. May nakatakdalan yung araw na ipapanirahan natin temporarily dito sa lupa. Kasi yung permanent na tirahan po natin, kasama sa presensya niya. Ang presensya niya. Sabi nga, siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So the Lord makes alive, the Lord makes poor and rich, He brings low, He lifts up. Kasama po doon kung paano tayo mag-manage ng maayos sa mga pinagkakatiwala sa atin, kung tayo magiging mahirap o mayaman. O kung pagdating naman sa kayamanan, gaanong kayamanan yung maipagkakatiwala niya sa atin na hindi tayo tatalikod sa Kanya. 1 Samuel 2:7, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman, siya nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. So, mga promotion, huwag niyong tanggihan kung kaya niyo pa. Pero isang principal po na ipinopromote siya bukod sa pagiging principal, pero tinanggihan mo niya. Napaka-hirap po. So, He has power to raise the poor from the dust. He makes them sit in the place of honor. So, 1 Samuel 2:8, kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok. Itinataas niya ang mga nangangailangan mula sa bunton ng abo upang sila'y paupuin kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at sa mga iyon ay ipinatong niya ang sanlibutan. So, He keeps the feet of the godly from stumbling. Only in Him can we prevail. Na-acknowledge nyo ba yung para madadapa na kayo? Na-acknowledge nyo yung iniingatan kayo ng mga anghel ng Panginoon bago kayo madapa? Bago madapa. Sa pagkadapa. Okay, kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay ihihiwalay sa kadiliman sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao'y nagtatagumpay. Yes, may lakas tayo. Pero hindi lang sa lakas natin, tayo nagtatagumpay. I-acknowledge natin ang Panginoon. No one can contend with Him. 1 Samuel 2:10, ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Laban sa kanila, sa langit siya'y nagpapakulong. Kulog. Hahatulan ng Panginoon ng mga dulo ng lupa, bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari, at itataas ang kapangyarihan ng kanyang binirang. Kaya po, panalangin lang natin yung ating Pangulong Marcos at pag nagpatawag po ng maraming dati. Panalangin lang natin. At the same time, yung mga nilalakad natin sa gobyerno, yung mga city hall natin, ayusin po natin. Okay? Kung may amnesty, samantalahin natin yung amnesty. So, His authority, kasama mo pala yun sa binabayaran natin sa ating lupa. Yung tax. Yan. At salamat po kay Sister Nina, nakakakuha po ng amnesty. Mas mababang tax yung nababayaran sa ating lupa. Okay? Sa lupa ng church. So, His authority is the absolute final. Satan cannot have anything except what is given to him. Limitado po. We have an unlimited God, pero yung kapangyarihan ni Satanas sa makagawa sa buhay natin, kita niyo, humingi pa siya ng permiso. Sa buhay ni Job, bago niya magalaw, humingi pa siya ng permiso. Even sa buhay po natin at kabuhayan natin.
kailangan pang humingi, maging sa kalusugan natin, kailangan pang humingi ng Panginoon ng permiso. So, He needs our ignorance to further His deception. And do not give the devil an opportunity to lead you into sin. Paano? By holding a grudge or nurturing anger or harboring resentment or cultivating bitterness. Yan. Makita po natin, hindi tayo naghahanap buhay para sa lahat. Kung may pamilya na kayo, naghahanap buhay kayo para sa pamilya nyo, para itaguhin nyo. Dahil ganun po ang design ng Panginoon. Kung meron kayong extra, hihingi ng tulong, maiaabot po tayo. Pero hindi kailangan pilitin yung sarili nyo. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano i-manage kung ano yung meron tayo. So, be sober, well-balanced, and self-disciplined. Be alert and cautious at all times. The enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. 1 Peter 5:8. Para lang pong layong umaatungan. Pero hindi kaya managap. Kusiso po ng ngipin niya. Huwag po natin hayaan. Kasi minsan takot na tayo sa demonyo kaysa sa Diyos. Diba? Kaya nga ibig kong magsipag-asawa ang mga batang babaeng balo. Mga anak, mamahala ng sambayan, huwag magbigay sa kaaway ng anong kadahilanan ng panlilibak, sapagkat ang mga iba'y bumaling at sumunod na kay Satanas. So, yung mga babaeng balo, so kung may lalaking balo na bata, hindi naman kasama yun. Mga babaeng balo na bata lang. So, Satan cannot hold back the answers forever as God is sovereign. He cannot resist forever. When we submit to God's authority, we can resist Him and He will flee from us. Kung paano nga po, pasakop kayo sa Diyos, saka ninyo labanan ng diablo, at siya ay lalayo sa inyo. Gusto niyo po bang mamuhay ng devil-free life? Hindi mo pasakop tayo sa Diyos. So, yung pong 7 life principle, pero 5 pa lang yan ngayon. Know what is legitimately yours, ours. At pangalawa, to increase our intensity of passion. Pangatlo, find companions in pursuit of destiny. Pang-apat, establish your motive from the start. At pang-5, know that God is sovereign. Next week po, online mo tayo, yung preparation po para sa first Sunday, na tayo po ay on-site sa MAX. Wala akong pupunta dito ng December 7, wala kayo lang dito. At alas 9 po yun, okay? So, next week po yung pang-6 at pang-7 to continue in our assignment. Assignment nyo ngayon, alamin nyo kung anong assignment na galing sa Panginoon. Ano ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Meron po sa bawat isang tinawag sa atin. May assignment sa inyo ang Panginoon. Alamin niyo po kung ano yon, at we must receive the answer in our spirit. Pag sa utak lang mo kasi natin receive yung answer, gagawa na tayo ng mga kaparaanan natin. At makita po natin sa Colossians 4:2, magpakasigasig kayo sa pananalangin nang may pasasalamat. Okay? Pananalangin na may pagpapasalamat na. At habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Bakit? Kasi pwedeng ma-sidetrack eh. Lalo na pag hindi mo nakikita yung sagot. Lalo na pag iba yung sagot ng Panginoon sa inaasahan mo. Kaya nga lagi po, Lord, your will be done. Tapos pag may nangyari, Lord, will mo ba to? Baka nahihilo na sa atin ng Lord. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So, wag po tayong maging mapagod sa pananalangin na may pagpapasalamat. At patuloy po tayo magpasakop sa Panginoon para po sa kalooban niya sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. Heavenly Father, salamat po. Narito po ang iyong mga anak at tinanggap po, Panginoon, ang iyong mga salita ng kapahayagan.
Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong i-reveal ang kanilang assignment. Kung meron man na silang natanggap noon at nilalakaran nila ngayon, magpatuloy po sila sa paglakad. At dahil ikaw po ang nag-a-upgrade, at ikaw po ang patuloy na mag-aangat sa bawat isa na sumusunod sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, kung may mga kailangang baguhin sa kanilang kaisipan o mga bagay na natutunan na hindi po ayon sa iyong salita, dalangin ko po na maitama ito, Panginoon, sa pamamagitan din ng iyong salita, at patuloy na dalangin ko po, Panginoon, ang paglago ng bawat isa. Makita po nila, Panginoon, tinawag mo sila para sa mga bagay na kailangan nilang gawin habang pansamantalang naririto at naninirahan sa lupa. Saang lugar man sila, mga estudyante man, mula elementary, high school, college, maging sa mga empleyado man, Panginoon, maging sa mga nagbi-business man, o Diyos na banal. Dalangin ko po, gawin mo silang pagpapala sa kanilang mga customers at gawin mo silang pagpapala sa kanilang mga supervisors at maging business partners, Panginoon. Makita ka po sa buhay ng bawat isa sa amin, o Diyos na banal. At gawin mo pong pagpapala sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kamag-anak, Panginoon. At maging discerning po ang spirit ng bawat isa sa mga bagay na o sa mga taong pinapakausap mo, Panginoon. At masabi mo po, masabi nila ang mensaheng nais mo para sa taong yun. Manangan patuloy sa naisin mo po para sa kanilang buhay at makita nila ang pangyayari o ang katuparan, Panginoon, ng mga bagay na ipinangako mo na sa kanila at sa kanilang sambahayan, Panginoon. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan at biyaya sa buhay ng bawat isa. At ikaw po ang mag-honor, Panginoon, sa buhay po ng bawat isang mananampalataya ng Jesus the Faith Builder Church, Bacoor. Pinupulit, pinapasalamatan ka po namin, aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. Tinatawagan mo na po si Sister Nina.